Isang magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Maligayang pagdating muli dito sa Inang Simbahan. Katatapos ko lamang pong basahin ang isang libro na ang title ay The Happiness Project. Ang author ay si Gretchen Rubin. At sa librong ito ay nagbibigay siya ng ilang suggestions kung paano magiging masaya. Batid natin, mga ginigili kong kapatid, na lahat ay gustong maging masaya. Lahat tayo gusto nating maging maligaya. Kaya yung libro ay isa sa mga best-selling books sa Amerika because everybody wants to be happy. Meron ba dito na ayaw maging masaya? Meron ba dito na gustong maging malungkot? Taas nga ang kamay ng gustong maging malungkot. See? Lahat tayo gusto nating maging masaya. Kaya lang, kuminsan, namamali tayo ng pinupuntahan. Namamali tayo ng nilalapitang tao. Namamali tayo sa ginagawa natin. Inaakala natin na ito ang magpapasaya sa atin. Iniisip natin na siya ang magpapaligaya sa atin. Pero madalas, napepeki tayo. Father, akala ko siya na, hindi pala. Father, akala ko sa kanya na ako liligaya, hindi pala. Mga ginigili kong kapatid, sa Ebanghelyo natin, ipinakikita din sa atin na maging ang Diyos, si Jesus, ay gusto tayong maging masaya. Even God wants us to be happy. Even Jesus wants us to be happy. Pero ang pamamaraan ni Jesus ay kakaiba. Sa ipinahayag na ebanghelyo sa atin, sino yung mga mapapalad? Sino yung itunuturi na magkakaroon ng mga pagpapala at sa makatwid magkakaroon ng kaligayahan? Hindi ayon sa pamantayan ng mundo. Sabi ni Jesus, halimbawa, mapapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang mundo, ang sabi, maging mayaman ka para maging masaya ka. Magkaroon ka ng maraming bahay at malalaking bahay para maging masaya ka. Ang sabi ni Jesus, hindi. Ang aba na umaasa sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, yon ang tunay na pinagpala. Ang sabi ng mundo, kapag inapi ka, gumanti ka. Huwag kang palalamang. Kinakailangang mauna ka. Ang sabi ni Jesus, hindi. Mapapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. In other words, in this gospel, the Lord is telling us, well, this is what the world is telling you to be happy. Now I am telling you, this is the way to happiness. Magiging masaya tayo, magiging tunay na maligaya tayo kung babaliktarin natin ang pamantayan ng mundo. Ang sabi ni Jesus, hindi pwedeng lagi na lamang dating daan. Kinakailangan tumahak tayo, tumahak kayo sa bagong daan, ang tamang daan. Hindi tayo magiging tunay na maligaya kung babalik at babalik pa rin tayo
sa dating pamamaraan, sa lumang pamantayan. There must be some change along the way if we really want to be happy. At yun ang ino-offer sa atin ng Panginoon. You want to be happy? This is the way. Gusto mong maging tunay na maligaya? Ang Ebanghelyo sinasabi sa atin, ito ang pamamaraan. Mga ginigiliw kong kapatid, ganon din naman ang bayan. Ngayon ipinagdiriwang natin ang ika-26 na anibersaryo ng ating kalayaan. Tunay nga ba tayong malaya? Yan ang mga tanong ngayon, ano? Tunay ba tayong malaya? Tunay ba tayong maunlad? Alam nyo, iniisip ko kagabi pa, hanggat hindi nagbabago ang pamantayan ng Pilipino, hanggat patuloy nating pinipili ang mga politiko, the way we vote for politicians, unless we change our ways, there can be no real progress and real happiness. Ang Pilipinas hindi uunlad hanggat hindi tayo nagbabago ng landas. Sanay tayo dito na nagdadrive na nasa kaliwa. Well, kaliwa ang manibela. Pag pumunta kayo ng New Zealand o ng UK, nasa kanan ang manibela. Kung bago-bago kayo magdadrive sa New Zealand o sa UK, mahihirapan kayo. Pero kinakailangang sumunod kayo sa pagbabago. Otherwise, mababangga kayo, makakabangga kayo. Yan ang kailangan natin. Bagong pananaw, bagong pag-uugali, bagong pagpapasya, bagong pagpili, bagong kaisipan, bagong landas. Kung paulit-ulit nating gagawin ang mga ginagawa natin nung nakaraan, huwag tayong umasa na magkakaroon ng pagbabago. Kinakailangan magkaroon ng bagong landas. Kaya nga siguro, ngayong araw na ito, na ginugunita natin ng kalayaan ng Pilipinas, baka magandang sa ilang sandali, tanungin natin ang ating mga sarili. Bilang mga Pilipino, ano ang dapat kong baguhin sa ugali ko? Bilang Pilipino, magsimula tayo sa ating mga sarili. Isa siguro dyan, paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa Pilipinas? Yung bang sapat na yung umawit tayo ng lupang hinirang na nakalagay ang ating mga kamay sa ating mga dibdib? Sapat na ba yung umawit tayo ng bagong hymn, bagong Pilipinas, may bagong slogan? No. Unless there is change within, no new hymn, no new slogan will do the trick. Change begins within. Kaya, ulitin ko, bilang mga Pilipino, habang nag-i-enjoy kayo sa open house mamaya, baka magandang magkaroon kayo ng ilang sandali ng katahimikan na tanungin, Independence Day ngayon, ano ba yung dapat kong baguhin bilang Pilipino? I'll give you an example. Una, pumili tayo ng tamang leader. Huwag niyong ibenta ang boto niyo.
Sa susunod na taon, eleksyon na naman. Nakakalungkot yung mga nangunguna sa survey. Yun na naman ba ang pipiliin natin? Pagkatapos magrereklamo tayo. Ikalawa, alagaan natin ang kalikasan. Alam nyo, nakakalungkot kapag nagbibiyahe ako, sa harapan ko merong isang kotse o isang sasakyan, ihahagis na lamang ang kanilang basura sa daan. Bakit hindi mo ito mahawakan at maghanap ka ng basurahan na pwedeng pagtapunan? Ikatlo, hindi ba pwedeng sundin natin ang mga batas? Yun yung mga bagay na dapat nating pasimulan bilang mga Pilipino kung gusto nating tumakbo, pasulong ang bayan. Remember, Jesus is offering us a new way to happiness. If we cling on our old ways, there will be no real joy. Similarly, if we cling on our old ways, there will be no Philippines that is truly free and truly progressive. Amen.